Tayo po'y tumayo para sa awit ng pagpupuri. Lahat ng tipan sa akin ang Ama, ibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya, sa pangako na'y umaasal. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Masagana, ako sa liwanag ay tiwala. Ang pangako niya sa taong tapat, sa kabutihan ng Diyos magaganap. Tiwala akong lagi at panatag, natatamuhin ko ang galak. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Masagana, ako sa liwanag ay tiwala. Lahat ng pangako ng Diyos na niliw, tanglaw at lakas ng buhay ko angkin. Siya sa dalita'y kalasag natin, ng nagsasama ay gahisin. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Masagana, ako sa liwanag ay tiwala. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito ay lumalapit kaming muli sa iyo ng may pagpapakumbaba. Hinihiling namin, Panginoon, na patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at tulungan mo kaming magpatawad doon sa mga sa amin ay nagkulang. Sa umagang ito, Panginoon, ihanda mo ang aming sarili upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapit. Gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin, pangaraw-araw naming pagkain. Kami may sala, kay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y dulutan, kundi iligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Amen. Tayo po'y maupo. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at nagpaalipin kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin.
Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pananampalataya at kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo pong lahat, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos at magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay inubos niya tayo. Amen. Ang pagbasa po mula sa Lumang Tipan ay nasa ika-21 kabanata ng mga bilang, talataang 4 hanggang sa sumusunod, na ganito ang nasusulat. Mula sa bundok ng Or, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo yon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas ay tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang pagbasa po sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 3, talatang 14 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi, "At kung papanong itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya ay sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga tao sa pamamagitan niya. Hindi hatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak, ngunit
hinatulan na ang hindi sumampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang pagkahatol ng Diyos, na parito ang sanglibutan ang ilaw, ngunit ilibig pa ng mga tao ang dilim kaysa iliwanag, sapagkat ang kanilang magawa ay masama. Kinasuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. At sa huli, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa nila ay pagsunod sa Diyos. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang manakilang salita. Awitin natin ang tugon. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Amen. Ang mensahe po ng awit ng koro.
lahat. At purihin ng Panginoon sapagkat muli ay narito tayo para patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Lord Jesus, salamat po sa opportunity na ito na muli ay makasama ka namin sa diwa ng pagsamba. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa na naririto. Nawa po ikaw ang maging sentro ng aming pagsamba. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod na maging daluyan ng iyong mga pagpapala, ng iyong mga salita, upang makapagpatuloy po kami sa aming paglilingkod sa iyo. Tago niyo po ko sa inyong banal na harapan at nawa ang makita ay ang iyong kadakilaan ng iyong presensya sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. So, nagpapatuloy tayo sa ating Lent journey at ngayon ay tayo ay nasa ilang linggo na ba? Third na ba o fourth? So, ang title po ng message na umagang ito ay Dakilang Layunin ng Diyos. At ito po ay makikita natin sa John chapter 3 verse 14 to 21. So ano nga po ba yung dakilang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin kung bakit ipinadala niya yung kainyang kaisa-isang anak sa bawat isa sa atin. So, sa pagpapatuloy po, yan, ang mga karakter po dito ay si Nicodemo at ang ating Panginoon ay nag-uusap tungkol sa nilalaman ng puso ng Diyos. At kung ano yung dakilang layunin at plano ng Diyos sa buong sanglibutan. So napakaganda po pala nung kanilang pinag-uusapan, no? Na kung saan ang Diyos ay merong napakagandang plano sa bawat isa sa atin at ito ay para sa ating patuloy na ikabubuti at patuloy na ikapagpapala ng bawat isa sa atin. Kung babalikan po natin ang ating binasa sa John chapter 3 sa verse 14, ayon sa Bilang chapter 21 verse 4 to 9, pinadalhan ng Diyos na mga makamandag na ahas ang mga Hudyo dahil ano? Dahil sa kanilang pagrereklamo. Amen po ba? Sino po bang madalas magreklamo dito? Kung atin pong babalikan ang kalagayan ng mga Israelita sa lumang tipan, sila ay Sila ay nananaghoy. Sila ay umiiyak. Sila ay tumatangis dahil pinahihirapan sila ng mga Ehiptyo. Kaya narinig ng Diyos ang kanilang pagluha. Tayo mga kapatid, naririnig tayo ng Panginoon yung ating mga hinaing, yung ating mga panalangin, at ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Amen po ba? So ano ang ginawa ng Diyos? Siya ay tumawag ng kanyang lingkod upang sila ay ihango sa kahirapan. At nung nandoon na sila sa disyerto, sila ay nanalangin at sila ay binigyan ng pagkain. At ito yung mana at mga pugo. Pero sa halip na sila ay magpasalamat sa Diyos, sila ay nagreklamo. Ano po yung binasa ni Kuya Jean kung nakinig kayo? Nagreklamo sila. Bakit puro ito na lang? Sabi. Dapat mas masasarap pa yung kinakain namin nung nandun kami. So hindi nila nakita
yung kabutihan at yung katapatan ng Diyos. So minsan sa ating mga buhay, kapag nakakaranas tayo ng konting paghihirap, sinisisi natin at nagrereklamo tayo sa Diyos. Mga kapatid, ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila? Sila ay pinadalahan ng makamandag na ahas at sila ay tinuklaw. Pero dahil sa kabutihan at katapatan ng Diyos, sila ay pinadalhan o kinausap si Moses para magpagawa ng ahas na tanso at kung sino man ang tumingin ay gagaling. So ano po yung relationship nito sa buhay ng ating Panginoon? Na si Jesus ay ipapako sa krus upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, yung hindi kayang gawin ng tao, imagine nung time na hindi pa nangyayari ito, yearly sila ay pumupunta doon sa templo para maghain, di ba? Napag-aralan natin yan minsan sa Sunday School na nagbibenta doon sa loob ng templo, pwedeng ihain yung baka, yung kalapati, dahil sila Jesus noon, mahirap lang, yung pityon lang yung kaya nilang bilhin para ihain sa templo para sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan. Pero dahil sa ginawa ng Diyos, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Kung papanong itinaas ang ahas na tanso, kailangan ding nating itaas ang anak ng tao. Kailangan siyang itaas sa langit. So ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? May dalawang kahulugan nito. Ibig sabihin, kailangan siyang mamatay. So kailangan si Jesus ay mamatay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Bakit kailangang mamatay? Para sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pangalawa, kailangang siyang itaas sa langit o sa pagkatapos niyang mamatay, kailangan siyang itaas sa langit upang siya ay iakyat ng Diyos at makabalik sa kanyang piling. Na nagpapakita naman na kung tayo ay may pananampalataya, meron din tayong tinatawag na assurance of salvation na tinatawag. Sa verse 15, namatay si Kristo upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na parito siya upang ipangtubos ang kanyang buhay. So yun nga po yung binabanggit ko kanina. The ultimate sacrifice of Jesus to become the final and complete sacrifice for our sin. He died on the cross and our sin were transferred to Him. He died for our place. So instead na tayo ang magdusa, instead na tayo ang parusahan, inako ng ating tagapagligtas. Dahil sa laki ng kanyang pag-ibig sa iyo at sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Dapat tayo yung parurusahan Dapat tayo yung gagawa nun, pero ginawa ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Dahil sa laki ng kanyang pag-ibig sa bawat iba sa atin. So ito yung sa John 3:16, alam naman nating lahat. Ito yung buod ng Ebanghelyo. Na dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan, ipinagkaloob niya yung kanyang kaisa-isang anak
upang ikaw at ako ay magtamo ng kaligtasan. Ganong kabuti, ganong kadakila, ganong katapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, maari tayong magtamo ng kaligtasan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tunay kang matapat. So kinakailangang magtapat din tayo sa Kanya. So ano pong sabi diyan? For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Amen po ba? Sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya ikaw at ako ay naligtas. Kaya anong dapat nating gawin? Mga kapatid, dapat nating pangalagaan, ingatan yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen po ba? Huwag na tayong bumalik doon sa dati nating kalagayan. Huwag tayong padaya sa sanglibutan. Bagkus panghawakan natin yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At sa verse 18, ano pong sabi doon? Muling binigyang diin ni Juan ang kahalagahan ng pananampalataya. Hahatulan tayo ayon sa ating ginawa. Ang ibig sabihin ni Juan, ang hindi sumampalataya hanggang mamatay ay may hatol na. John emphasized that the fact that there are only two options in our life, through Christ or to death. So meron daw po tayong dalawang option. Tayo ay magpapakabuti o tayo ay magpapakasama. So tayo po yung mamimili nun. Dahil binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon o yung tinatawag na free will kung ano po yung ating gustong gawin sa ating mga buhay. Pero ang nakakalungkot, anong ginagawa ng tao? Mas marami pa rin po ang pumipili ng ng kasamaan kaysa kabutihan. Marami nag-e-enjoy sa mga hindi magagandang ginagawa. Birin nyo ba naman si Tatay Eli pa, pag-iinteresan pa, di ba? Naglalakad daw siya diyan sa Tatay Eli, kukwento ko lang po Tatay Eli. Tatay Eli, kukwento ko lang po yung patotoo nyo. So naglalakad daw siya at meron pong lumapit sa kanya at pag-iinteresan pa siya na anong tawag doon, na dukutan, o gawa ng hindi maganda. So laganap ang kasamaan. Di ba? Maging sa ating kapanahunan ngayon. Kaya nga sabi ni Tatay Eli, Pastor, bakit nakabukas lagi yung gate dyan? Nag-i-invite kayo ng mga hindi magagandang hindi magagandang elemento. Sabi, kahit na meron kayong hinihintay, isara nyo lang ng gate, buksan nyo lang ng konti para hindi makapag-invite ng mga masasama dyan sa labasan. So sabi ni Tatay Eli, nung minsan na pumunta po siya dyan sa atin. So naparito ang ilaw sa sanglibutan, si Kristo, John chapter 1 verse 4 to 5, ngunit ayaw ng tao sa kaliwanagan. Diba? Pansinin po natin mga kapatid. Marami pa rin mga tao ang nagwawalang bahala. Pag nag-post tayo ng tungkol sa Diyos, sa FB na lang, ilan lang yung nanonood, ilan lang yung nagla-like. Mag-post ka ng mga kalokohan. Trending. Diba? Sineshare pa, tinatag pa. Diba? Yung mga walang kabuluhang mga bagay. Dahil ang interes ng tao ay sa kadiliman.
Subalit mapalad tayo mga kapatid dahil nagkaroon tayo ng Panginoong humango sa atin sa kaliwanagan. Amen po ba? Dati hindi naman tayo ganito eh. Dati kapag napunta tayo sa church, para tayong napapaso. Pero ngayon, gustong-gusto natin dito sa loob ng church, sa mga kanya mga gawain. Amen po ba? Sino po yung gustong-gusto dito sa loob ng church? Amen, di ba? Sino yung gustong-gustong umalis na kaagad matapos na yung sermon ni Pastor? Yung parang inip na inip dito sa loob ng church. Di ba mga kapatid? Dati tayo ay nasa kadiliman, dinalaw tayo ng pastor, nagtago tayo. Naalala po ba natin yon? In-invite tayo, hindi tayo nagpa-unlock. Pero ngayong nasa liwanag na tayo, iniaon tayo ng Panginoon sa kadiliman. Ngayon, nag-e-enjoy tayo na gumawa ng kabutihan sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? Mas maraming taong pumili sa kasamaan, ngunit mapalad tayo dahil isa tayo sa binuksan ang ating spiritual eyes at nakakilala sa ating Panginoon. Sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 4, merong mga tao na binulag ang kaisipan at hindi nakakilala, hindi nabigyan ng opportunity na makakilala sa Diyos. Kaya nga, mapalad ka kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon. At dahil sa nakakilala tayo sa Panginoon, paglingkuran na natin siya ng buong katapatan. Amen po ba? Wag na tayong 20%, 30% ang ipaglingkod natin sa Panginoon, kundi yung buo na paglilingkod ang ipagkaloob natin sa ating Panginoon. Dahil sa ating pananampalataya, we receive the grace of God, yung tinatawag na justification by faith. Tayo ay pinawalang sala at itinuring na matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? At tayo ngayon ay Tayo ngayon ay matutuwid na. Diba? At kapag tayo ay tinuring na matuwid sa harapan ng Panginoon, kung magbabasa po tayo ng Bible, yung mga matutuwid sa harapan ng Panginoon ay pinagpala ng Diyos. At ito po yung nais mangyari sa bawat isa sa atin ng ating Panginoon. So meron po tayong 3 puntos na nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Una, we must keep our eyes on Jesus. Napakahirap po na maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Madali po ba? Hindi, di ba? Paano tayo makakapaglingkod sa Kanya? We must keep our eyes on Jesus. Katulad po ng ahas na itinaas ni Moses sa ilang na ang ating Panginoon ay pinako sa krus at sa pamamagitan ng ating paningin sa Kanya, makapagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kapag tiningnan nyo ko, kapag tiningnan nyo yung kapwa nyo, ano makikita nyo? Mga kakulangan at kahinaan. Dahil lahat tayo ay hindi perpekto. But if we focus our eyes on Jesus, makakapaglingkod tayo ng may kagalakan sa ating Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, ano pong sabi ng Panginoon? Jesus proved His love for us. It's time we prove our love from Him. Amen po ba?
Ilang beses nang napatunayan ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Hindi lamang sa pagse-celebrate natin ng Holy Week, yung ating kaligtasan, kundi sa araw-araw ng ating buhay, pinagpapala tayo kapag tayo ay nananalangin, sumasagot ang Diyos. Mga kapatid, it's about time para ipakita natin yung ating pag-ibig sa Kanya. At ito ay sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod sa Panginoon. At yung huli, yan po, napakaganda. From darkness to light. Ngayong tayo ay nasa liwanag na, manatili tayo sa kaliwanagan at patuloy na isabog yung ating buhay, yung ating patotoo upang marami pang tao ang madala sa kaliwanagan. At magpatuloy tayong kumilala, magtapat, sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung ang ating Panginoon ay makapangyarihan, bakit tayo natatakot? Kung ating Panginoon ay mayaman, bakit tayo nagkukulang? Kung ating Panginoon ay nasa kaliwanagan, bakit tayo nasa kadiliman? Kaya nga, magpatuloy tayo mga kapatid. Ang ating Panginoon, ano po yung kanyang dakilang layunin na parito sa sanglibutan para tayo magtamo ng kaligtasan. Ang iiwan ko pong katanungan sa bawat isa sa atin, ano yung dakilang layunin din po natin? Bakit tayo nandito ngayon sa sanglibutan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Pastor, sa mga paalala. Dadako na po tayo sa paghahandog ng ikapo, pangako at pasasalamat. Sige po, awitin po natin ang tugon. Alhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Masayang nagbibigay na mga handog ng papuri. Masayang nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Amen. Nakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan
sa pamamagitan ng mga kaloob na ito ng aming mga tinatangkilik, sid at pasasalamat bilang tanda ng aming pagkilala sa iyong katapatan. Basbasan niyo po ang mga kaloob na ito at patuloy na magamit sa iyong ministeryo. Patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng iyong mga anak na nagkakaloob. Salamat po sa kanilang mga buhay, hindi lamang sa ganitong kaparaanan, kundi ang kanilang ginagawang ang kanilang mga talento, ang kanilang buhay, pagpalain mo sila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kalooban mo ay siyang sundin, putik ako na huhugisin ayon sa ibig mo ay gawin, handa akong iyong baguhin. Kalooban mo naway gawin, ako ngayon ay iyong subukin. Ako'y hugasan, paputiin, nakatungong ika'y hihitnin. Kalooban mo'y kung sino man po ang may mga kahilingan ng pagpupuri at pasasalamat, panalangin ng pagdulog sa harapan ng Panginoon, inanyayain ko po kayo sa harapan. Arihan ay iyo rin, ipuin mo at pagalingin. Let us pray. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Inihayag mo ang iyong dakilang layunin sa sanglibutan, kaya ka naparito at ipinagkaloob ang iyong kaisa-isang anak upang kami ay magtamo ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa iyong pangako na kung kami ay magtiwala at manampalataya sa iyo, meron po kaming assurance of salvation at patuloy naming mararanasan ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Patuloy ko pong ipinagpipray sa iyo ang kabuuan ng CUMC family. Salamat po, Panginoon, dahil nananatili kang tapat, mabuti sa iglesyang ito. Bagamat nandoon ang iba't ibang uri ng karanasan na sumusubok pagkaminsan sa aming pananampalataya, pero po nangingibabaw ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Kaya naman tulungan mo kami na makapagpatuloy na maglingkod sa iyo ng may katapatan sa aming mga buhay. Patuloy ko pong pinagpipray sa iyo ang mga prayer concern ng aming iglesia. Tulad po ni Ate Yoli Salazar, Ate Josie Salazar. Tulungan niyo po sila, Panginoon, patuloy na pagalingin sa kanilang mga karamdaman. At nagtitiwala kami na meron kang kayang gawin sa kanilang mga buhay. Kaya sa mga oras na ito, tagpuin niyo po sila. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang pamilya ni Kuya Erbis, Ate Jo, ang kanyang mga anak. Patuloy niyo po silang aliwin ng iyong banal na espiritu. Tulungan niyo po sila na ma-overcome ito. At pinagpipray ko rin po sa iyo si Baby Yuri. Salamat po sa patuloy na kagalingan na ipinagkakaloob mo sa kanya. Ito po ay manifestasyon ng iyong kadakilaan na ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapagaling sa buhay ng batang ito. I-bless niyo po si Leklek at ganoon din po si
Teacher May, at nawa patuloy silang samahan at patuloy na magtiwala sa iyo. Ganon din po, pinagpipray ko rin sa iyo si Tito Ruben, patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan ng anak mong ito, pagalingin sa kanyang ubo, at patuloy na mahayag ka sa kanyang mga buhay, hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya. Ganon din po kay Kuya Rolly, Panginoon, na kasama namin ngayon. We pray, Panginoon, sa kanyang nalalapit na operasyon. Nawa, Panginoon, ikaw ang pagsaayos ng lahat, at we pray, Panginoon, na ikaw ang kumilo sa kanyang buhay at patuloy na magpagaling sa kanyang karamdaman. Hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya, sa kay Ate Winnie, sa kanyang mga anak. Pinagpipray din namin sa iyo si Kuya Rading, tulungan niyo po ang anak mong ito sa kanyang kalagayan. Samahan niyo po siya ng iyong presensya, dakilang Diyos, at nawa ikaw ang patuloy niyang maranasan sa kabila ng kanyang kalagayan, kahinaan, ay nagpapahayag kang Diyos na patuloy na kumikilos at nararamdaman ng anak mong ito. Ganon din po kay Doktora Ninang Winnie Carlos, tulungan niyo rin po ang anak mong ito, patuloy din na pagalingin, samahan sa kanyang pag-work at patuloy na bigyan ng magandang kalusugan. Ganon din po sa pamangkin ni Kuya Mandy, kapatid na Cheche Santiago, tulungan niyo rin po ang anak mong ito at kagalingan din na nagmumula sa iyo. Ganon din, pinagpipray ko po sa iyo si Kuya Mandy, tulungan niyo rin po ang anak mong ito at patuloy na bigyan lagi ng magandang kalusugan at ikaw din po ang kanyang patuloy na maranasan. Kay Eunice na pamangkin ni Kuya Levi, pagalingin niyo po siya sa kanyang ubo at hindi lamang siya kundi ang kanyang buong pamilya. Ganon din po ang mga kapatid namin na hindi nabanggit ang kanilang mga prayer requests. Pinagpipray ko po sila, Panginoon, anuman po ang kanilang pinagpipray, ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong tugunin at ipakita ang iyong pag-ibig, kadakilaan sa bawat isa sa amin. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang nalalapit na Charge Conference ng iyong iglesia sa Saturday. We pray, Panginoon, na maging successful ito at hayaan mong alalahanin namin ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan sa iglesyang ito at minsan pa balikan ang mga nangyari upang makita namin kung gaano kakabuti, kadakila, katapat sa iglesyang ito. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin na magse-celebrate ng kanilang mga kaarawan sa March 10, ngayong pong araw na ito, kapatid na Roger de la Cruz. March 10, kapatid na Annalyn Borbe. March 16, kapatid na Roberto Tabernila. March 16, Ate Winnie Fernandez. March 16, kapatid na Jennifer Nagit. March 16, kapatid na Angelo Graho. At sa iba pang mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang birthday na hindi na itala dito, patuloy nyo pong silang pagkalooban ng marami pa at maliligayang kaarawan. Ganon din po, salamat po sa mga anak mo na nagkaloob na magagandang bulaklak sa harapan, Thanksgiving offering, flower offering. Pagpalain niyo po ang Mariano at Santillan family. Dakilang Diyos, marami kaming nais ilapit sa iyo, ngunit higit sa lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at paging dapatin niyo kami bilang iyong mga lingkod at iyong mga tagasunod. Patuloy ko rin po pinagpipray ang aming kapaligiran. Tulungan niyo po kami at ingatan sa mainit na panahon. Proteksyonan niyo po kami sa sakit na dulot ng mainit na panahon. At ikaw po ang mga laga sa bawat isa sa amin. Ingatan niyo po ang iyong iglesia. Ilayo niyo po sa mga hindi magagandang pangyayari tulad ng mga sunog at mga sakuna. Hindi lamang ito, kundi maging ang aming mga tahanan din ay patuloy niyo pong i-cover ng iyong banal na dugo. Marami pong salamat. Pinagpipray po namin sa iyo ang aming mga obispo, ang aming mga DSS, kaming mga workers, pastor at diakonesa, at mga kasama namin sa ministry. Patuloy niyo po silang pagpalain. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang huling estropa. O bang ako'y sakop
upang si Kristo ay mamasdan tanging sa akin tumatahan. Tanggapin po natin ang benediksyon. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Amang sumasalangit, ang pag-ibig at pag-iingat ng ating Good morning po. Yung pong charge conference natin sa Sabado na, alas 8 yun, ano? Alas 10 ba? Alas 10 pa pala. Kala ko alas 8 eh. Pinapaalala ko lang po yung mga reports, pakisubmit na kasi ayaw nating ma-stress si Ate Sol sa pagkukulate. Baka ma-stress si Ate Sol sa pagkukulate. Kagaya po nung sabi ko, hindi kailangang mahaba. Kasi kung aabutin tayo ng tanghalian nun, lalaki gastos eh. Nagpapasalamat po kami at patuloy tayong naririto ngayon at nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya lang parang maraming kulang eh, no, Pastor? Okay na po. Salamat po. Ate Josie. Magandang umaga po sa lahat. Sa ngalan po ng Flores family, ako po ay lubos na nagpapasalamat mula pa sa unang araw na survey na dala sa ER hanggang sa po ay na-cremate. Maraming salamat po sa lahat ng kapatiran ng nagpaabot ng tulong, ng suporta, maging sa financial at maging sa hanggang sa ngayon po ay kinakamusta niyo po kami. At yun po ay lubos kong pinapasalamatan dahil ramdam na ramdam po namin kayo. Yung sa aming pangungulila ay kung wala kayo po ay sobra kaming panghihinaan. Kaya kanina nung nakaupo yung mga anak ko dun sa inuupuan namin ay parang naaalala nila na may kulang doon sa aming inuupuan. Pero ang sabi ko nga sa kanila, again is, yung time ng daddy nila on earth has ended. At alam ko na siya ay nakapiling na ni Lord. Maraming salamat po ulit. Sige po. Next Sunday po ay gagawin po natin ang Women's Sunday. Kaya po, magkikater po ng ating service ay ang mga kababaihan. Ngayon po, sineselebrate natin ang Women's Month. Last March, ano po ba yun? March 8 po ba, Kuya Jin? March 8, di ba? International Women's Day. Palakpakan po natin ang mga kababaihan ng ating iglesia. Salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong buhay. At kung wala kayo, magandang umaga po sa bawat isa sa atin at pagpalain tayo ng Panginoon.